Ang ating po pag-uusapan mga kapatid, ngayong araw na ito, every year, naglalaan po talaga tayo ng ilang linggo, especially on the last quarter of the year, para po i-discuss natin ang generosity sa ating simbahan. Bakit mahalaga ito mga kapatid? Because 16 out of 29 parables of Jesus Christ was pertaining to money. More than 2,000 verses in all of the scripture were pertaining to money. Pag-uusapan noon natin ngayon is all about money and generosity, sapagkat naniniwala ako mga kapatid na kung ito'y pinag-usapan sa Biblia, more than sa pag-uusap ng heaven and hell combined, naniniwala ko na ang simbahan ay dapat din po itong pag-usapan. Ang ating pong title ngayon ay pinamagatang kong Committed to the Coin. Committed to the Coin. Again, we are going to talk about money and generosity. Ang purpose po ng preaching na ito is not to manipulate anybody to give, not to manipulate anybody to bring their tithes and offering into the storehouse. Kasi alam ko na pong tumatakbo sa isip ng marami, especially sa mga hindi familiar sa church language, na baka self-serving yan, baka gimmick lang yan ng simbahan, kasi baka yung simbahan ay may pangangailangan. Napakahirap naman po talaga ring pag-usapan at ramdam na ramdam nyo naman po ang inyong katahimikan sa mga oras na ito, na mahirap po talaga itong pag-usapan because ang generosity po ay connected sa ating puso. Money is not a bank account issue. Money is not an economic issue. Money is a heart issue. And kung pinag-usapan ito ng ating Panginoon, and more than 50% of His parable were pertaining to money, and more than 2,000 verses in the scripture was about money and generosity. At mas marami pa yung verses about money kesa sa verses about heaven and hell combined. Why don't we talk about it in church also? So that each and every one of us, sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon, ma-turn ng Panginoon ang ating earthly possession to a heavenly treasure. Isa rin po sa mga reason kung bakit natin pinag-uusapan ng generosity sa simbahan is because we have to address the sin of greed. Yung kasalanan ng kasakiman. At hopefully by the grace of God, gamitin ng Panginoon ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala niya sa atin para tayo ay makapag-invest sa mga bagay na may eternal reward. Bonus na lang kung i-break ng Panginoon yung generational poverty na namumuo hindi lang po sa pamilya sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Everybody say, committed to the coin. Amen. We want our church, our global family to be free in the bondage of lack. Sa isang alipin ng kakulangan. Na nararamdaman ba natin from time to time na pagka sumusweldo tayo, makalipas ang ilang araw, parang kayo na, hindi mo na mahagilap. Hinanap mo kung saan napunta, pero hindi mo alam kung bakit. You're trying your best, but in the spiritual principles, makikita ho natin na meron ho palang underlying cause kung bakit marami ho sa atin ang namumuhay ng hindi financially free. Maraming opinion ng tao about money, marami pong mga strategies ang tao pagdating sa pera. But God has laid out an effective and timeless principle in His Word na kailangan lamang po nating lakaran at once nilakaran natin, ito ay magiging totoo sa ating buhay. Kailangan lang po, katulad na itinuturo ng Scripture, we have to live generously. Because ang antidote po, ang gamot sa greediness, generosity. If you will live in generosity, you will die in greediness. Generosity is using the resources that God has entrusted us, and greediness is the resources using us para makapag-take advantage sa bawat isa sa atin. Sino po sa inyo gusto niyo magkaroon kayo ng blessed life o pinagpalang buhay? Nakatulad ng sinasabi ng scripture sa John chapter 10 verse 10, Jesus came here, ang ating Panginoong Yesus ay bumaba mula sa langit, amen, to bring us life, para magatid ng buhay, buhay na masagana. So God is not against an abundant life. But a blessed wallet is not a blessed life. Hindi porket mataba ang ating bulsa, mataba ang ating wallet, guaranteed po ito na tayo ay lumalakad sa pinagpalang buhay na ipinangako ng Panginoon. Marami lang po sa atin siguro nagpupurso ng maling concept ng success. Inalaw po natin ang pop culture na mag-create ng image sa ating ulo kung ano ba talaga ang ibig sabihin kapag ang isang tao ay successful. I remember many years ago, usong-uso yung MTV Crib. Kung saan yung MTV Crib, isa ho siyang channel sa cable. Sana all may cable noong unang panahon. Okay, pero yung MTV Crib, pinifeature po doon
Yung iba't ibang bahay ng mga artista, mga politician, mga businessman, ipapakita doon, konti lang yung mga tumatango. Pag tumatango, ibig sabihin, alam niya, medyo matatanda na itong mga to. No? Alam ko yan, naalala ko yan. Papakita ko yung malaking bahay ng isang artista. Sasabihin nila, itong bahay na to is 8.5 bathrooms, 10.5 bedrooms, yung mga ganyan. Papakita yung dami ng swimming pool, yung laki ng kanilang garden. At abang nai-immerse ka, that every time you watch this, every single week, nanonood ka ng every single episode, unti-unting napapansin ko, unti-unting natataniman tayo ng concept na kapag ikaw ay successful, ganito dapat bahay mo. Kapag ikaw ay successful, ganito dapat ang dami ng kotse mo. Para masabing successful ka, kailangan ganito agara ang damit mo, ganito agara ang bahay mo. Kaya ang mga tao tuloy, yun ang pinupursu natin, and we allow the pop culture to create an image in our head. Ito ang definition ng success. But nothing could be further from the truth. A blessed wallet doesn't guarantee a blessed life. Amen? Ayaw nating magtunog na nagsasour graping tayo. But in reality, hindi po nakasalalay sa laki ng bahay ang kapayapaan ng puso ng iisang tao. Let me repeat this. Public service announcement. God will never give you everything that you want. Hindi po lahat ng gusto natin ibibigay ng Diyos. Pero ang garantiya ng Scripture, lahat ng kakailanganin natin, ibibigay ng Panginoon. Ano ang susi? Generosity. Ano ang susi? Ibigay natin ang nararapat na honor para sa ating Panginoon. And when you do that commandment, to bring everything back to the Lord what is due to Him, God is not taking away something from you. Kapag tayo ay nagbibigay, walang kinukuha ang Diyos sa atin. In fact, pag tayo ay nagbibigay, meron siyang ina-unlock na blessing para sa atin. So, ang pagsunod sa concept na ito, ang pagsunod sa utos na ito, hindi ka mawawalan, madadagdagan. So, unless we understand that concept, and unless maintindihan po natin that God doesn't need our money, na ang heaven hindi nababankrupt, marami pa rin gold doon sa langit, at hindi niya hinihingi ito kasi kulang na doon, at pag na-realize natin that generosity is not about our God but about us, hindi po tayo makakalaya, mga kapatid, sa sin of greed. Tingnan po ninyo, ang mga generous na mga tao, they are more fulfilled, more happy, more peaceful. Mapapansin niyo yan, that the more you pursue money, parang yung money palayo ng palayo. Si Manuel Rojas bumibilis ang takbo. Si Jose Abad Santos biglang hindi mo mahagilap. Bakit, mga kapatid? Kasi nga, the more you pursue it, baliktad sa ekonomiya ng Scripture. Ang sabi ng Psalms 23 verse 6, blessings and mercy shall follow you all the days of your life. If you will make God your shepherd, yung blessing na hinahabol mo, yun dapat ang humahabol sa iyo. Target lock ng blessing ang ating buhay once na ginawa nating shepherd ang ating Panginoon. Amen. And I want to thank the Lord, no? Because ginagamit po ng Panginoon ang mga resources na ito para din mai-advance ang kingdom ng ating Panginoon. And every time we have witnessed generosity of the church, generosity of the people in the church, generosity of each and every one of us na nagtutulungan tayo para ma-accomplish po ang pinapagawa ng ating Panginoon, kahanga-hanga po talaga ang pwedeng gawin ng Panginoon sa pamamagitan po ng generosity ng kanyang mga anak, sa pamamagitan ng pag-advance ng kanyang kaharian. Hallelujah! Muli natin palapakan ang ating Panginoon. Naniniwala po ako ang ugat kung bakit natin nagagawang maging generous at magkaroon ng generous life is we are serving a generous God. And once we have that concept na ito, makikita ho natin, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos. And many pastors have been asking me, and many pastors have been talking to me. Sinasabi nila, Pastor, paano nyo po nasusustain ang resources po ng simbahan? Siguro po meron kayong billionaire na nagdo-donate sa church ninyo. Siguro po may mga politicians na nagdo-donate sa simbahan ninyo. By the way, mahigpit ako pagdating sa ganyan donation ng mga politicians. Pero sinasabi ko sa kanya, wala ko kaming billionaire na donor, wala ko kaming politician na donor. Lahat po ng resources that we have in our church is a product of every week faithfulness of these faithful people na nagbigay ng kanilang resources para sa expansion ng kaharian ng ating Panginoon. Just imagine this, napakabuti talaga ng ating Panginoon. In fact, kahit po ang simbahan makareceive ng 100 million donation this Sunday, next Sunday magkakaroon pa rin tayo ng tithes and offering. Because this is not about the amount of donation. It's all about the heart issue that God wants to address in each and every one of us. Amen?
However, hindi natin sinasabi na masama po ang maging mayaman. Sabi nga po nila, mahirap daw pong pumasok sa langit ang mga mayayaman. Tanungin nyo nga ako, tingin mo ba, Pastor, mahirap pumasok sa langit ang mga mayayaman? Kung ako tatanungin ninyo, ang sagot ko, oo. Opo, mahirap talagang pumasok ang mayayaman sa langit. Pero hindi ibig sabihin pinahirapan ng Diyos sa mayayaman ang pagpasok ng langit. Let me repeat. Mahirap ba? Oo. Pero hindi pinahirapan ng Diyos para sa mayayaman ang makapunta sa langit. Kasi mahirap ka man o mayaman, pare-pareho requirement ng pagpunta ng langit. Amen? Mayaman ka man o mahirap, it takes faith to believe that Jesus died for you. That Jesus bled and rose again for you. It takes faith. So hindi yung yaman mo ang basis. Pero minsan mahirap kasi marami ng issue ng prioritization. Sino nga ba ipapriority ko talaga? Ang Diyos ko o yung gusto ko mangyari sa aking buhay? Naalala niyo po sa Luke 16, yung isang parabola na binitawan ng ating Panginoon patungkol kay Lazarus at yung mayamang lalaki na sabay namatay apparently. Nung namatay ang dalawang ito, isang mahirap na si Lazarus na nag-aabang lang siya ng tira-tira ng kanyang master sa kanyang table at namatay itong rich guy na ito na napakayaman. Surprisingly, sabi ng scripture, yung mahirap na si Lazarus napunta sa Abraham's bosom o sa langit, samantalang itong rich man ay napunta sa impyerno. And many people are quoting that text. O tignan nyo, mahirap talaga sa mayamang pumunta ng langit kasi yung rich man na yon, napunta siya sa impyerno. Tama? But let me tell you this, hindi ho siya napunta sa impyerno dahil sa kanyang yaman. He was not judged because he was rich. He was judged because his walk with God. Hindi dahil sa kanyang yaman. Kasi kung yaman ang basihan ng pagpunta ng langit o impyerno, naalala niyo po ba sa scripture na yon? Yung mayamang lalaki na nasa impyerno, kinausap niya si Abraham na nasa langit. At sabi niya, pwede niyo po bang utusan si Lazarus na idampi man lang po niya yung kanyang daliri sa tubig at mailagay lang po sa aking dila, mainit po kasi rito. Kung yaman ang basihan, wala dapat si Abraham sa langit kasi mas mayaman si Abraham kaysa sa kanya. So hindi yaman ang basihan ng pagpunta ng langit. It's your walk and your faith with Jesus Christ. Am I talking to somebody, mga kapatid? Amen. So napakahalaga na tayo may relasyon. Hindi lang natin kilala ang Panginoon, hindi yung knowledge natin kay Lord, hindi yun ang basihan. Kasi kahit si Satan, kilala niya si Lord. Kahit si Judas, may knowledge siya about our God. It's your walk with Jesus Christ. It's your relationship with Jesus Christ. So, having said that, it is established already na hindi against ang Diyos na magkaroon tayo ng pera. Hindi against ang Diyos na may hawak kang pera. Against ang Diyos kapag hawak ka na ng pera. Naunawaan? Ano ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10? Sobrang tahimik talaga, no? Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Everybody say bring. Now notice, hindi sinabing give. Kasi hindi mo pwedeng ibigay sa Diyos yung hindi naman sa'yo in the first place. Lahat ng bagay na meron tayo, sabi ng Psalms, the earth is the Lord's and everything thereof. Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron tayo, sa Diyos pa rin. So, kung ibibigay mo yan sa Panginoon, hindi mo siya ibinibigay. Binabalik mo lang. So, bring it back. Ano daw po ibibigay? Bring your tithe into the storehouse. And this is quite interesting because many people who don't read the Bible will debate you against this verse. Sabi niya, hindi na dapat natin ginagawa ang tithes and offering kasi nasa New Testament na tayo. Let me address that question first, okay? Balik mo nga anak. Ang sabi ng scripture, bring the whole tithe. Pag-usapan muna natin, ano ba itong tithe in the first place? Now, ang tithe po is actually not from an English word. Ang tithe actually is a Hebrew word. Pero ang ibig sabihin ng tithing is actually 10. So, ang sinasabi ng scripture, bring the whole 10. Ganun lang kasimple. Hindi ho yan programa ng simbahan. Hindi ho yan activity ng simbahan. Hindi ho yan inimbento ng simbahan para masabi, o ibigay nyo ang tithes nyo. Because tithes, by definition, 10 lang siya talaga. So sinasabi ng scripture, bring your whole 10 into the storehouse that there may be food in my house. Ano ang context nito mga kapatid? Ina-address po ng ating Panginoon ang disobedience ng mga Israelites pagdating sa pagbibigay ng para sa Panginoon. Kasi yung tithe na ito sa lumang tipan ay ginagamit po ng mga Levites to support themselves. Yung mga man of God,
yung mga nagtatrabaho sa tabernacle, sa templo, ito ang ginagamit nila para i-sustain ang kanilang sarili sapagkat wala silang inheritance sa promised land. Sa portion, okay, parang ngayon lang naalaman nyo, iba yun nung nagkahatian na unang lupa, dun sa lupang pangako, wala talagang portion ang Levites. Sabi nga, kaya sinabi ni Jesus, sinabi ng Panginoon, amen, I am your portion. Wala kayong literal na lupa, pero ako mismo magsusustain sa inyo. At ang paraan ng ating Panginoon, lahat ng tithe, lahat ng niluluto na hayop doon sa tabernacle, yun ang portion ng mga Levites. So ina-address ng Panginoon, kasi hindi na faithful ang Israelites sa kanilang tithes and offering, na dapat nagsusupport sa mga Levite na wala namang inheritance. Kasi doon sa mga Levites, may mga widow din, may mga orphan din. Kaya sabi ng Panginoon, bring it back again. Ibalik ninyo ang whole tithe ninyo into the storehouse. Everybody say storehouse. Now, kung ito'y ibabalik talaga, saan namin ibabalik? Kasabi ng scripture, sa storehouse. Now, ang storehouse po is actually a literal place in the temple kung saan nila iniimbak ang kanilang pagkain. So many people are asking, Pastor, saan po ba ako dapat magbigay ng aking tithes and offering? Simpleng sagot, saan po ang iyong storehouse? Saan ang source ng iyong food? Saan ka nanonourished? Saan ka nakakain? Amen? At kapag ito ay nalaman mo, yun ang storehouse mo, ibabalik mo ngayon yan sa iyong storehouse. Maliwanag mo ba mga kapatid? So everybody say, bring the tithes. That there may be food in my house. As sabi ng scripture, says the Lord Almighty. Tingnan nyo to. Test me in this. Balik mo nga anak. Test me in this. Nakita nyo yan? Everybody say test. Pansinin nyo to. Sabi ng Panginoon, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough for you to store it. Walang pumapalapak. Amen. Hallelujah. Now, I find that interesting kasi alam nyo po ba, yung tithe, ulitin ko, yung tithe 10. Alam niyo po ba that every time the number 10 is mentioned in the scripture, 10 symbolizes test. Test. Ilang commandments meron tayo? 10. Ilang plagues ang pinadaan muna sa Egypt bago palayain ang mga Israelites? 10. Ilang days na nagtiis si Daniel na hindi kumain ng king's food as a test? 10 days. Naalala niyo sa scripture? So 10 is actually a number of testing. Ilang virgins yung nag-antay ng lamp? Ilan yon? 10. It's a number of testing in Matthew 25. So ibig sabihin 10 is a test. Put that in the chat. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, 10 is a test. So when God says, bring your whole tithe into the storehouse, God is not saying, kailangan ko yung pera ninyo. God is saying, I want to test you. So tithing is a test. Itinetest mo mga kapatid para makita natin nasa Diyos pa ba ang ating puso. So, ang tithing is a way to test you and for you to test God. Kasi sabi mismo ni Jesus, sabi mismo niya, test me in this. So every time we bring our tithes and offering, God is testing you and you can test God when you give your tithes and offering. Alam nyo, sabi ko sa sarili ko, Lord, alam ko wala na naman mag-amen. Pero hindi ko naman in-expect na ganito katahimik talaga na wala naman talaga. And I know some people will argue, Pastor, sa Old Testament lang naman yan. Hindi na ho yan part ng New Covenant. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pag tinitignan ko yung Malakay chapter 3, napansin nyo ba ito sa Biblia? Ang Malakay chapter 3, alam nyo po ba susunod sa Malakay chapter 3? Malakay chapter 4. Okay? Pero hindi yun yung point. Okay? Yung Malakay chapter 3 tungkol sa tithes. Malakay chapter 4. Alam nyo sunod sa Malakay chapter 4? Matthew 1. It is one chapter away from New Testament. Ina-argue pa natin. Nasa Old Testament yan, hindi naman siya nasa New. Sabi ko nga, Lord, inuro mo na lang ng 2 chapters, so wala na kami problema sana. Hindi na namin pinagdidebatihan. Because people are debating, panahon pa po yan ng Old Testament, hindi na po natin yan. Alam niyo, every time I saw and I hear people arguing about that, hindi ko na kailangan ibigay kasi Old Testament naman niya. Lagi ko tinatanong sarili ko, ano kayang spirit behind that? Just think about this. Jesus was given the Son of God for our freedom and salvation.
And we argue when God requires 10%. I don't understand. Kapag nakita natin at na-realize natin ang buhay ng ating Panginoon na ibinigay para sa bawat isa sa atin, mag-hesitate pa ba tayong ibigay ang para sa Kanya? Amen? Amen? So tithing is the way for you to test God. But listen to me, tithing is not generosity. As many people are saying. When you give your tithes, you're generous. Wala pa tayo sa generosity part. Tithing is not generosity. Tithing is obedience pa lang. Amen? So nandun pa lang tayo sa obedience part. But God can use tithing as a step towards generosity. I get that. Amen? Pero God is saying to each and every one of us, honor me with your finances, honor me with your wealth, and I will honor my promise to you. I will open the floodgates of heaven and pour out such blessings na wala ka nang mapag-iistoran sa sobrang dami nito. Amen? So before we land this plane, mga kapatid, I'm gonna show you 3 principles of theology of money. Actually, yung mismong pangalan ng points na babanggitin ko sa inyo is actually, kukunin natin, hihiramin muna natin kay Bishop Peter Tanchi. Pero yung content ng points, akin na talaga. Pero yung point lang, hihiramin natin sa kanya because we are talking about the theology of money. So ano yung 3 theology of money that each and every one of us needs to understand? Number 1, in money, we always have 2 treasures. Everybody say 2 treasures. 2 klase ng kayamanan o 2 klase ng investment. In Matthew chapter 6 verse 19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Everybody read this with me kasi hindi naman po kayo nag-amen madalas para man lang makapagsalita po kayo. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Now, balik mo nga anak sa verse 19. It's interesting na sinasabi dito, do not store up for yourselves treasures in heaven. And for many years, I thought, what God or what Jesus is trying to say, by the way, si Jesus nagsasalita nito, is that wag kayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. But alam niyo po ba, ang Greek ilalabas niya yung mas intense. Nang sinasabi ng Greek word na do not store up is actually do not even accumulate treasures here on earth. So ibig ba sabihin, Pastor, bawal na mag-ipon? Ibig ba sabihin, bawal na magplano? Ay, hindi naman po. Kasi ipapatunayan ko rin ho sa inyo, mga kapatid, na even the Lord has wisdom kung paano natin dapat alagaan yung pera natin. Tinuruan nga tayo ng Bible na i-diversify natin yung ating investment. Na hindi dapat nasa isang business lang ang iyong pera. Nasa Bible din po yan. Amen? So God is not against planning. God is not against our businesses. But God is actually saying to each and every one of us, you have a choice to invest here on earth or you will invest heavenly treasure. Kasi ang differentiation ng ating Panginoon, kapag dito mo in-store ang iyong yaman, may mga moths, may mga rust, may mga magnanakaw na magnanakaw. Sa isang kisap mata pwede siyang mawala. Pero kapag nag-store ka ng heavenly treasure na walang moth, walang rust at walang thieves, mas eternal yung impact ng iyong pagbibigay. Naunawaan niyo mga kapatid? Now, hindi kasi katulad ngayon, para masabing mayaman ng tao, siguro sa bahay, I don't know, sa kotse, di ko alam, no? Sa gadgets that they have, uy, ang yaman niya, sana all, may swimming pool, yung mga ganyan. Pero nung unang panahon, ang yaman ng tao nasusukat sa damit nila. Kasi hindi katulad ngayon, yung mga damit natin, mabibili mo 20 pesos, di ba, sa ukay-ukay, 15 pesos, 10 pesos. Nung unang panahon, halos lahat ng, hindi halos lahat ng kanilang damit handmade. So yun ang kanilang ibinabandera na katunayan, mayaman talaga siya. Kaya ang ginamit na illustration ng ating Panginoong Hesus, huwag kayo mag-store up ng yaman dito sa mundo kasi may mga moths at may mga rust. Yung moths, no, wala talaga tayong exact Tagalog word, pero kapamilya yung moth ng gamo-gamo. At itong moths na to, sumisira to ng fabric, ng tela. Actually, may picture ako dito para mas makita nyo. Once na, kahit hanggang ngayon, makakita kayo ng moths, kapag yung moths na yan, dumapo sa carpet, dumapo sa damit, nginangat-ngat niya ngayon yung fabric. So sinasabi ng scripture, sabi ni Jesus, huwag kayo nag-store up, huwag niyong pabidahan ng magagandang mga damit ang inyong mga cabinet kasi may mga moths na pwedeng sumira niyan. Yung mga bakal, pwede yung magkaroon ng rust. Although,
I believe that rust is a mistranslation, although yun ang pinaniwalaan natin for many years, is a mistranslation upon digging. Ang rust na tinutukoy dito is actually insect na kumakain. So medyo may sense din kasi yung rust kumakain siya ng steel at nagiging kalawang, pero actually is an insect na kumakain din, na parang locust. So sinasabi ng scripture, huwag kang mag-invest ng yaman dito sa mundo sapagkat may mga insects, may mga moths na pwedeng sumira niyaan. At kung makalusot man yan sa insekto, may mga magnanakaw na pwedeng magnakaw ng lahat ng ito. Amen? So kung meron kang silver and gold, meron kang yaman, pwede itong manakaw anytime. So God is saying, hindi mali ang mga bagay na ito, but you choose your treasure. In these two treasure, which will you invest more? Will you invest more on your earthly treasure? Or will you invest more in your heavenly treasure? Because the location of your treasure will point you to the location of your heart. Amen? Do you agree, mga kapatid? Amen. And once you are invested, alam mo kasi pag invested na tayo sa isang bagay, talagang lubog na lubog ka na dyan eh. Halimbawa, for 1 month, invested ka na sa chat ninyo, pagulong-gulong ka pa sa kama, tuwan-tuwa ka sa mga tao, biglang ginost ka. Ang sakit ng pakiramdam mo, sabi mo, invested na ako, akala ko siya na yung lalaki for me. Masyado ka na invested, binuhos mo yung oras mo, hindi ka kumakain on time, kasi takot kang hindi makapag-reply on time. Pagulong-gulong ka sa kama, sabi ng nanay mo, ano ba nangyari sa anak ko, na-possess na yata. Kagulong mo, nalaglag ka na, masyado kang invested dun sa conversation ninyo, tas napunta sa wala, masakit, hindi. Amen. Pag invested ka sa isang bagay, masakit talaga pag biglang nawala. That's why many of us, kapag masyado tayong invested sa earthly treasure, matindi rin ang frustration na kaakibat nito. Amen? Katulad natin ngayon. May bahay ka, may bahay din ako. Although ako nagre-renta lang. May bahay ka, may bahay ako. You love your house, I love my house. Pag nasunog yung bahay ko, sasabihin mo, kawawa naman si pastor, nasunog yung bahay niya. Pero kapag yung bahay mo mismo ang nasunog, dahil invested ka doon, lahat ang dami mong binili sa dapitan para ma-design mo sa bahay mo. Diba? Yung construction worker, binantay, dahil invested ka doon, mas masakit sa'yo mawala. And God is concerned. Na baka mamaya we are putting too much attachment on our earthly treasure na kapag nawala ito, masaktan tayo, masisipan natin ng Panginoon. At sasabihin natin, pinabayaan na tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya even the Lord is actually having a practical advice in the scripture. Huwag mong ilagay sa isang negosyo, sa isang basket ang pera mo, pwedeng mawala yan. As sabi ng Ecclesiastes chapter 11 verse 2, divide your means 7 ways or even 8. In other words, i-diversify mo ang iyong yaman. It's a good advice. Pastor, sa isa nga, walang mabigay eh. So, imaginary na lang po iba. Pero bakit daw kailangan mag-diversify? For you do not know what disaster may happen on earth. Ano sinasabi ng Bible sa atin? Huwag kang umasa sa iisang source of income. Protektahan mo yung ibinigay ng Diyos sa'yo na pera. Come on now. Everybody say protect. Minsan kakaprotect, tagun-tago na, no? Okay, protect it, diversify the money that God bless you with. Bakit? Darating ang dry season. Darating ang challenges. Darating ang recession. Amen? At pwede itong mawala sa iyo in an instant. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong ilagay at isalig ang pananampalataya mo, napakiramdam mo, ito ang magbibigay ng solusyon sa iyong problema. Lord, patamain mo lang ako sa loto, sigurado lahat ng problema ko, Lord. Solve po talaga lahat yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag kayo nakita kong tumataya sa loto, kausapin nyo rin ako, Pastor, ba't nandito ka? Dalawa tayo Pastor, Lord, patamain mo lang ako sa loto, gagamitin ko to para paglingkuran ka. Amen? Just think about it. No, may concept tayo na kapag nabigay lang to ng Lord sa akin, yayaman na ako. But if think about it, let's say 125 million ang premyo ng loto. Malaki na ba sa inyo yun? O naliliitan ka pa, boss? 200 million. Sige, 200 million. 200 million, pipila ka na napakahaba because nangangarap ka. Wala namang mawawala. Technically meron, di ba? Technically meron. Pero wag na natin pag-usapan yung masasaktan lang tayo eh. No? Pero
tataya ka sa loto, pipila ka para makuha mo yung 125 million. Na kapag binigay sa'yo, pag tinignan mo sa screen, numbers lang siya sa bank account mo. Pag tinignan mo naman dito sa literal, papel lang siya. Na magic ba? Nagtaka siya, sabi, saan galing yun? Actually, magician po talaga ako, te. Dati ko tong bukasyon. Okay? So, 1,000 pesos, papel lang din siya. Pero, dalhin mo to sa ibang bansa, walang silbi to. Hindi mo to bibili kahit saan, walang silbi yan. I mean, bakit? Hindi to ino-honor doon eh. Tama? So, and unfortunately, many of us are paper chasers. Ito talaga hinahabol natin. Pero isipin yung mabuti. Ito po ba talaga ang gusto natin? Kasi pwede itong mapunit, pwedeng masira, pwedeng masunog. Hindi ito gusto natin. Ang gusto natin mabibili nito. Right? Hindi mo talaga gusto to, hindi mo naman magagamit yan eh. Anong mabibili nito? Kama. Makakabili ka ng kama. Right? Pero kama ba talaga gusto mo? Hindi. Yung comfort na mabibigay ng kama at yung tulog na mabibigay ng kama. Tama? Correct? Ano mabibili nito? Bahay. Correct? Hindi syempre. Oh. Masyado naman kayo literal. 125 million nga to eh. Okay? Yung bahay. Pero yung kama, pumayag ka. Talaga nagpaka-technical si ate eh. Masaya lang tayo rito, te. Bahay. Makakabili ka ng bahay, correct? Hindi ito, 125 million. Alright? Makakabili ka ng bahay. Pero bahay ba talaga gusto mo? Babagyuhin lang yan ni Katrina o ni Christine. Sira na siya. Sino sa inyo nasira ng bahay? Binaha ang bahay. Ang bilis lang masira. May kausap nga ako na nakaraan, ang bilis lang po pala talaga maubos ng ipon mo. Ilang taong kong pinag-ipunan, wala pang 1 week, ubos. Pera. Pero bahay ba talaga gusto mo? Hindi. Yung security na mabibigay ng bahay. Tama? So ang suggestion ko, kesa habulin mo ng habulin to, ba't di mo na lang pag-pray yung security kay Lord, at yung peace kay Lord, at yung joy kay Lord, kasi yun, priceless yun eh. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Makakabili ka ng kama, pero yung gusto talaga mong ma-achieve dun sa kama na gusto mong bilhin, hindi yun mabibili ng pera. Amen? So which will you invest on? Earthly treasures? O yung heavenly treasure? Bakit to? Kasi gusto ko lang klaruhin, no? Mas mahalaga po yung marriage kesa sa pera. Mas mahalaga po yung parenting kesa sa pera. Mas mahalaga po yung ating kalusugan kesa sa pera. Di hamak na mas mahalaga si Jesus kesa sa kahit ano pa mang pera. Money is a good servant, but it is a terrible master. When God gave you this, kapag binigyan ka ng Panginoon ng ganito, ang thinking mo kagad, how can I steward this? Paano ko aalagaan ito? So that I can be a blessing to other people. Because ang money naman, neutral to eh, amoral yan. It depends on how you use it. And the way you use it will determine if it's going to be helpful or hurtful. Either way, it is amoral. It is neutral. Pero ang principle ng scripture, binigay sa iyo ng Lord ito to be a blessing to other people. Because God wants the blessing to flow through you, not just to you. So every time God gave you a money, it's not for your greed. It's for your seed. Kaya minsan may nagtanong sa akin, Pastor, grabe, ang tagal ko na nagtatrabaho sa kumpanya namin, na-promote ako, lumaki sweldo ko, pero parang kulang pa rin po ngayon. Because every time nakakakuha tayo ng sweldo, akala natin for our greed. Bibiling ko lahat ng gusto ko, Sabi ko, Lord, ba't naubos na po? Lord, bigyan mo naman na po ako. Sabi ni Lord, binigay ko na. Pero yung binigay ko, hindi dapat yun pang greed. Dapat yun pang seed. Kung naitama ang stewardship, lalago siya, lalaki siya. Parang mangga. Simpleng buto lang yung mangga, pero pwedeng maging mango shake. Pwedeng maging mango ice cream. Pwedeng maging mango candy. Pwedeng maging mango pie. It's up to you kung paano mo gagamitin yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Naunawaan niyo mga kapatid? So that many of us are frustrated kasi we are asking God to give us, Lord, bigyan mo ako. And let me tell you this profoundly. Marami sa atin magsasabi, kailangan ko talaga ng pera, Pastor. And marami rin naman taong legitimately kailangan talaga ng pera. But most people don't need money. Even wala kang pera ngayon. Most people need wisdom to handle the resources that God has entrusted to each and every one of us.
Seed siya na kailangan nating itanim. Amen? So you must have a two treasures, earthly and heavenly. Which will you invest on? Pili. Earthly or heavenly? Heavenly, ha? Sure? Number 2 point. Second point ng theology of money. Ano yung una? 2 treasures. Number 2, 2 masters. Dalawang master ang tinuturo ng scripture sa atin sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Basahin nyo nga po uli, sabay-sabay. Sabayin nyo ako. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. I need to put some context in it. Kasi kung first time nyo lang nabasa itong verse na to, marahil nagtatanong kayo, ano yung all these things? Ano yung all these things that will be added to me? Kasi interesting din yon. Na pag tinignan mo yung buong konteksto ng Matthew 6, that's why context is very important. In Matthew 6, dinefine ng Panginoon doon, huwag kayo mag-aalala sa inyong susuoting damit. Huwag kayo mag-aalala sa inyong kakainin. Kasi kung ang mga ibon nga, pinapakain ng Diyos, ang mga bulaklak nga, dinadamitan ng Panginoon, kayo pa ba? So huwag niyong alalahanin ang mga bagay nito. Instead, hanapin ninyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at lahat ng inyong inaalala. Yung pagkain, yung damit, ibibigay sa inyo. So, ang concept dito is seek first. Hindi sinasabing huwag ka na magtrabaho. Ang sinasabi, ayusin mo ang priority mo. Amen? Hindi sinasabi ng Lord, bawal tayo magkaroon ng salapi. Ang sinasabi lang ng Panginoon, kailangan tama ang ating priority. So, money is not an issue. Priority is. Priority ang uso rito kasi God is after our heart. Correct? Pag bumili ka ng kare-kare, kasi parang kailangan ko medyo may illustration para mabuhay kasi naman kasi kare-kare. Pagka ba bumili ka ng kare-kare, automatic nang kasama yung bagoong? Di ba? Most of the time, pag bumili ka ng kare-kare, may kasama ng bagoong. So most likely sa Pilipinas, pag bumili ka ng kare-kare, hindi mo nababayaran yung bagoong. Tama? Pero pag bumili ka ng bagoong, hindi ka mag-e-expect ng kare-kare. Tama ba mga kapatid? Ulitin natin. Baka lang astronaut to eh. Okay, ulitin natin. Pag bumili ka ng kare-kare, malamang hindi ka nabibili ng bagoong. Pero pag bagoong lang binili mo, huwag ka mag-e-expect ng kare-kare. Yun yung concept ng seek first the kingdom of God. Pag hinanap mo na yung kingdom, kare-kare. All these things, yung bagoong, added na siya. Makikipag-away ka pa sa, wala po ba kayong bagoong? Di ba expected na yon? Pag may kare-kare, may bagoong, correct? Kahit hindi mo kakainin, basta nandun siya, masaya ka. Pero kung bibili ka sa palengking bagoong, asan yung kare-kare? Ay, Brad, walang kare-kare. Di ba? Minsan ganyan tayo, no? I mean, ipupurso natin yung yaman, yung karir, yung bagoong. Tapos nag-e-expect ka ng peace. Nag-e-expect ka ng joy. Nag-e-expect ka ng provision. Wala bang peace? Eh sabi ng Panginoon, mali kasi ginawa nyo. Dahil pinurso mo muna yung kare-kare. Yung kingdom, at lahat ng yan, ibibigay ng Panginoon. Priority. Priority. Amen? God is after your heart. Ang tinitignan ng Lord, puso po natin. Kamusta ba ang puso natin? Pagdating sa pagbibigay natin sa Panginoon. Naalala po ninyo yung pinakain ng Lord yung 5,000 men, 15,000 people. Gamit ang 5 gardenia at 2 Hokkaido sardines. Nag-i-improve na rin tayo. Dati Lego lang yan eh. Hokkaido. Alright? So 5 tinapay, 2 isda. Question, napakain ba silang lahat? Gamit ang, yes. Sumobra pa ng 12 basket. Question, kung 4 lang yung tinapay tsaka 2 isda, tingin niyo makakakain pa rin silang lahat? Yes. Kahit 4 lang yun. Tama? Kung 3 tinapay lang tsaka 1 isda, pwede pa rin. Kasi si Lord kaya niya yung... kung 2 tinapay lang at 1 isda, kung 1 tinapay walang isda, pwede pa rin. Alam niyo kung bakit? God is not after the amount that you give. He is after your heart, the heart behind it. Yun ang importante. Yun yung tinitignan ng puso ng Panginoon.
Wag natin sasabihin, nagbibigay ako. Kahit Pharisees nagbibigay. Remind lang po kita. Kahit Pharisees nagbibigay. Pero nalugod ba ang Panginoon sa pagbibigay ng Pharisees kahit malaki? Hindi. Kasi puso nila wala doon. Amen? So it's not really the amount. It's the master of your heart. Sino po ang Panginoon ng ating puso? Pinupurso mo ba yung mga bagay na ipinangako naman na ng Panginoon kung siya ang ipupurso mo? Yun nakakatakot, no? Habol tayo ng habol sa bagay na pinangako naman ng Diyos kung siya ang ating hahabulin. Again, hindi tayo nagsasour graping dahil hindi tayo mayaman. Pero bakit may mga tao na milyon-milyon ang laman ng bank account pero nagsusuicide? Ibig sabihin, kahit meron ka ng mga bagay na ito, hindi lang natin masyadong maintindihan. Kasi ikaw pag nakabalita, kung ako lang may ganyan, ako napakasarap ng buhay ko. Mali lang siguro pamamaraan niya ng paggastos niya ng salapi. Sabi nga nila, money can buy happiness. Di ba? Ang dali lang natin magsabi ng ganun kasi hindi natin alam eh. Amen? That even when you have all these things, ang issue pa rin dito, lordship. Sino ang Diyos mo? Sino ang Panginoon ng iyong buhay? Matthew 6:24, no one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Amen? Anong sinasabi ng scripture? It is a statement of impossibility. Hindi natin pwede sabihin, hindi, Lord, kaya ko yan. Kaya kong pagsabayin yan. Kaya ko yan, magaling ako mag-multitask. Si Lord at pera, kaya ko yan. Sabi ng Lord, hindi nga kaya. It is impossible. Either you will love the other or hate the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Bakit? Ang Diyos at ang pera, hindi magkaibigan yan. They are two opposing masters. At kapag two opposing masters, magkaiba rin po ang demand ng parehong ito. Kaya sinasabi ng scripture, hindi talaga po pwede. It is impossible for you. And if you will attempt to serve both, you will have your divided loyalty. You will not be loyal to the Lord. Bakit? Kasi ang pera nangangako din po ng mga bagay na ipinangako ng Diyos. Pero hindi niya yun kayang ibigay. Mangangako din ang pera ng kapayapaan, ng happiness. Mangangako din po ang pera ng freedom. Pero hindi ibig sabihin nun, kaya niyan talagang ibigay ang true and lasting freedom. Ang sasabihin sa atin ng pera, if you have me, kung meron kang pera, you don't need God. You don't need God kasi you can be God kapag may pera ka na. Yun ang ipapangako sa atin ng pera. Yun ang ipapangako sa atin na kapag marami tayong pera. But it's a test every time we receive something. Malaki man yan, maliit man yan, cheque man yan o cash. Every time you receive something, sweldo, kinita sa negosyo, it's a test to reveal your heart. So right now, I want to encourage our entire global family. Once you get your paycheck, ask yourself, Lord, how do you want me to steward this gift? Kasi yun din ang magdidetermine kung mapagkakatiwalaan pa tayo sa mas malaki. Kaya wag din tayo masyadong overconfident. Pagbukas ng negosyo, grabe, ang daming pagpapala. Grabe pala. Posible rin kasing God is allowing those blessings to come to you to test you. Kung mapagkakatiwalaan ka pa sa mas malaki. Kaya magugulat ka na lang, di ba? Nagsimula kaming okay, bakit hindi na okay ngayon? Kasi nakita ng Lord yung ating puso. God is revealing who the real master is. Do you care for the things that God care about? Does your heart break for what breaks the heart of God? Nagmamalasakit ba tayo sa mga bagay na pinagmamalasakitan ng Panginoon? Nababasag ba ang puso natin sa mga bagay na nababasag ang puso ng ating Panginoon? Are we committed to the Lord or just to the coin? Which master will you choose? And I will close with this since tulog na rin naman kayo. The last and third theology of money is two perspectives. So you have two treasures, two masters, two perspectives. Luke chapter 12 verse 15. Beware. Guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Beware. Guard against every kind of greed. Everybody say greed. So ang Panginoon mismo nagbababala sa atin. Ingatan ninyo ang inyong mga puso sa greediness o paghahangad ng bagay na hindi naman nararapat para sa iyo. After all, ang buhay natin ay hindi masusukat sa dami ng mga possession, material things na meron tayo. And I know some of you are thinking, Pastor, ang mga greed, yung mga politician, yung mga businessman, yung mga mayayaman.
But let me tell you this, ang greed, hindi lang po para sa mayayaman. Pwedeng wala tayong pera, pero greedy tayo. In fact, base sa survey mismo, mas mahal pa ng hindi masyadong mayaman ang pera kesa sa mga mayayaman na. Mas greedy pa minsan yung walang salapi kesa sa may salapi. Bakit? Marami sa atin ang posibleng greedy, pero asymptomatic. Hindi mo maramdaman yung symptoms. Kasi nga, we always justify. Kailangan ko eh. Kailangan ng mga anak ko. Greed happens kapag ipinagpapalit mo na yung creator sa creation. Ang nangyayari ang greed pag pinagpapalit na ho natin ang provision sa provider. Greed focuses on what you want. But most of us don't really need the things that we want in our lives. Amen? Actually, kinausap ko po yung team, mamimigay po tayong 20 million today. So, sino po ang gusto ng 20 million? Tawan-tawa naman kayo, all you have little faith. Sino sa inyo, kung bibigyan mo kayo ng 20 million today, magiging masaya kayo? Taas kamay, sino gusto ng 20 million? Try nyo na rin, baka mamaya, wala namang mawawala eh. Baka totohanin. Kung bibigyan ka ng 20 million today, would you be happy? Pero, pag bibigyan ka ng 20 million, ang sabi nung magbibigay sa'yo, bibigyan ka ng 20 million, pero mamamatay ka na bukas. Hindi mo pwedeng ipamana yung pera. Hindi mo pwedeng ipamigay yung pera. Ano pipiliin mo? 20 million? O kukuhanin mo yung 20 million, mamamatay ka? O wag na lang, mabubuhay na lang ako. Aha! Ibig sabihin, mas mahalaga yung oras kesa sa pera. Sino gusto ng 20 million? Taas kamay. Taas kamay. Sino gusto ng 20 million? Taas kamay. O ikaw, na gusto mo ng 20 million. Ang sabi nung nagbigay ng 20 million, bibigyan kita ng 20 million, pero nakaratay ka na sa sakit habang buhay. Anong gusto mo? Kukunin mo yung 20 million na nakaratay ka na sa sakit habang buhay? O wag na lang? Aha! Ibig sabihin, mas mahalaga yung kalusugan kesa sa pera. Sino gusto ng 20 million? 20 million. Okay, ang sabi nung magbibigay, bibigyan kita ng 20 million, pero mamamatay yung nanay at tatay mo. 20 million mamamatay ang magulang mo o anak mo, o wag na lang? Aha! Ibig sabihin, mas mahalaga ang relationship kesa sa pera. You have to understand that perspective, mga kapatid. Maraming problema masusolusyonan ng pera, pero hindi lahat ng bagay sa mundo kayang i-address ng salapi. Amen? Verse 25. That's why I tell you, sabi ni Jesus, Matthew 6:25. That's why I tell you not to worry about everyday life. Whether you have enough food or drinks, or enough clothes to wear. Di ba mas mahalaga ang buhay kesa sa pagkain? Di ba mas mahalaga ang iyong katawan kesa sa iyong damit? Look at the birds. They do not plant. They do not harvest. Wala silang bank account. They do not store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Hindi ba mas valuable ka pa kesa sa mga ibong ito? Verse 27, can all your worries add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They do not work or make their clothing, and yet Solomon, in all his glory, with billions and billions of dollars, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully, basahin natin sabay-sabay verse 30. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Sabi mo nga sa katabi mo, bakit ang liit ng pananampalataya mo sa Diyos? Why do you worry? God wants to assure each and every one of us, He's got you, guys. He's got you. Alam mo, marami sa atin may mga pangangailangan, maaring baon po ang iba sa utang, meron po tayong mga atraso, financially nahihirapan tayo. But I want to challenge you,
as I always advise every leader, every volunteer that is struggling with finances as well. Because I've been through financial struggles as well. Pero nilakaran lang natin yung prinsipyo ng salita ng Panginoon. At minsan, kapag nilakaran mo yung sistema at prinsipyo ng Panginoon, magtataka pa sila kung bakit nangyayari sa iyo yung blessing. Talaga magtataka ka talaga kung paano at saan galing, saan kamay ng Diyos kinukuha ang pagpapala kapag ka ekonomiya ng Diyos ang sinundan mo. Amen? So why do you have so little faith? Start to believe in God's economy and He will provide all our needs according to His riches, not according to what our bank account says, not according to what position do we have in our company, according to His riches in glory. And actually, we're talking about this as well because naniniwala ko that money is critical para po ang simbahan ay makamove forward. Hindi natin mapapurchase ang salvation, libre nating nakuha sa ating Panginoon. But the church has to operate for us to continue to reach more people for the glory of God. And I know na maraming simbahan have abused, mismanaged the resources, gumagamit ng puwersa, manipulation at guilt trip. Para i-guilt trip ang mga members and leaders, magbigay kayo or else, sumpa ang makukuha ninyo. Magbigay kayo or else, ganito ang mangyayari sa inyo. Magkakasakit kayo. Kaya ka nagkasakit kasi hindi mo binibigyan patawarin niyo po ang simbahan kung naging ganun po ang trato ng simbahan. When God commanded us to bring our tithes and offering, God is not commanding it from a heart of greed. He is commanding it from a heart of generosity because He wants you to experience Him in a whole new level. But what is the reward of our generosity in the first place? The reward of our generosity is the enrichment of our soul. Pakiramdam natin para tayong mawawalan, but every time you give, have you noticed that? Every time you support and you help and you give, parang nai-enrich ang iyong kaluluwa. Parang designed ka to help. That's why it's more blessed to give than to receive. I want to take this opportunity para pasalamatan po ang ating global family. Mula po October 2023 hanggang October 2024, ang giving po natin have grew to 55.6% because of the generosity of each and everyone in this house. Salamat po sa inyo. And because of your generosity, hindi lang po yung number of giving, but the number of givers have increased as well to 111% in a span of 1 year because of the generosity of this house. Maraming salamat din po. But you know what? Especially this week, last week, nung bago tayo mag-anniversary, binagyo tayo, no? And at that week, I still remember, intensified yung campaign natin against promoting our anniversary. You can see that on social media. We have been promoting left and right about our anniversary. And then here comes Christine. It's Christine kasi. Christine tong nasa unahan ko eh. Here comes Christine. I think Wednesday or Thursday, right? Binagyo tayo. Yung south of Luzon was heavily devastated. Pagdating sa Metro Manila, grabe din yung naging epekto nito. I still remember that Wednesday, I was talking to our team. Sabi ko, hinto nyo lahat ng announcement natin patungkol sa anniversary. Taka sila lahat. Bakit po? Kailangan natin intensify. Bumabagyo. We have to channel all our energy. Mula sa pagpopromote ng anniversary, i-channel natin sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo. What we did on that same week, walang plano-plano masyado. Habang bumabagyo, we have helped in 8 cities, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Dumaguete, Bacolod, and even Pakistan, kahit di naman sila binabagyo. Habang bumabagyo, yung team natin namimigay ng tulong para sa disaster relief efforts. And we were able to help 775 families during that time. Amen? Because of the generosity of this house. Amen? And that week also, after the anniversary, nakita natin yung devastation na nangyari. Nakita natin yung Batangas was heavily hit as well. And we have a lot of global families in Batangas, especially in the area of Calatagan and Balayan. As you may have known, meron po tayong watch party at that time, and most of them lubog talaga sa baha. Marami sa kanila nawala ng bahay, inanod yung bahay, grabe yung kanilang pagdaanan. Never pa daw nangyari sa kanila yon. Kaya habang bumabagyo pa lang noon, sinikap natin pumunta, hindi tayo makapunta. Sarado ang daan. Pero sabi ko, the moment na mag-open ang kalsada, we have to go through them and help them. You know what happened? Just this week, after the anniversary, pumunta ang team natin doon sa may Balayan, sa may Calatagan, Batangas, nung naging posible na ito. And by the grace of God, we have been able to help 465 families, if I'm not mistaken. So pag pinagsama-sama ninyo in 2 weeks,
we have helped 1,235 families in a span of 2 weeks because of the generosity of the society. Maraming salamat po sa inyong lahat. And we have given hundreds of thousands of pesos for our community so that our community will be blessed. Mauubos nila yung relief packs na binigay natin. Yung damit na pinamigay, masisira yon. Pero alam nyo, yung bagay na mananatili sa puso nila, yung gospel. Yung mga taong tumulong sa kanila sa gitna nung kailangan nila. And praying tayo na gawin din nila yon pag dumating ang panahon na may mga kamag-anak sila at kilala sila na nangangailangan din po ng tulong. Yung grocery pack, mauubos po yon. Pero ang hindi nila ang hindi mawawala dito is yung experience ng mga taong pumunta doon at sila mismo ang ginamit ng Panginoon. And I've been hearing testimonies not just to these people who have received these gifts, but also these people na namigay ng gift. Kasi there's something about community outreach that changes your perspective. Na hindi ka nakakulong sa opisina, sa wall ng simbahan, sa aircon ng simbahan, that you go in different places and immerse yourself in a community. You'll be surprised sa kayang gawin ng Lord sa puso mo that God will change your perspective about life. Na kahit pala nagre-reklamo ko sa internet kung mabagal, nagre-reklamo ko sa kama kung matigas, mas blessed pa rin ako kumpara dito sa mga taong ito na tubig wala sila, kuryente wala sila, maputik ang loob ng bahay nila, and yet they are praising, nakangiti pa rin sila at nagpupuri pa rin sa ating Panginoon. In a grocery pack worth 400 pesos, tuwan-tuwa sila. Whereas kung tayo pupunta ng Jollibee, 400 pesos, Chicken Joy, dalawa, is over. But that will be part of their memory for the rest of their lives. And I want to thank this house for the generosity of this house to be able to do that. And you know, this has been my vision 3 years ago when we started I Am Richie. Sabi ko nga darating yung araw na hindi lang tayo reactive response, kundi proactive response. The time will come, magkakaroon tayo ng sarili nating rescue team, may rescue boat na hindi pa dumarating yung bagyo, nandun na tayo, uunahan natin yung bagyo. Para habang bumabagyo, kung may kailangang ilikas, i-rescue. Because that has been our problem. Minsan may mga members tayo, kailangan ilikas, wala tayong magawa. Dependent tayo sa government kung sino maglilikas sa kanila. So it's been in my vision and it's been in our heart to really have this capacity na hindi na natin kailangan maging reactive kundi maging proactive, because this is what the church should be. This is how the church should be. We should help each other and continue to reach more people para ang mga taong tumakakilala. Just imagine 1,235 families have been impacted by the generosity. Napakaliit na halaga para sa napakaltinding impact na magagawa po nito sa kanilang mga buhay. Salamat po sa inyo lahat. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.